gitgitan na makapag-file ng kani-kanilang mga panukalang batas. Isang linggo bago magbukas nakalinya na yung mga staff, dala-dala yung mga panukalang batas Doon na sila natutulog mismo kung saan sila nakatayo o kung saan sila naupo. Ako, sinubukan ko rin yun Para kahit papano, kasi merong konting relasyon yung baba ng bilang doon sa mga unang tatalakayin. Ganun ba yun? Halimbawa, si Congressman Nelson Lubao, nakayanan niyang nung siya'y mag-file, nasa 50 to 100 yung kanyang mga bills. Nangangahulugan na may priority siya kaysa doon sa akin. 500 na ako nung akong pumasok Di ko lang pala 001. Kaya, yung 001 kasi, sa speaker yan so ganun pala talaga. Ngayon, kaya ako nabanggit yan, sa dami ng miyembro ng House of Representatives, physical talagang nakapila yung mga staff. Ayun. Para lang makipag-unahan, lalo na kinakala mong importante. Ginawa ko yun yung unang 20 dun sa House of Representatives. Sabi ko doon sa isang staff namin, kung kinakailangan matulog ka dyan, matulog ka na. Meron na pong nauna. Hindi balik ako. Diluminya ka. Magkaganon ba? Nasa 120 na yata yung dinatnang ko Mataas pa rin talagang bilang pala. Yung mga huli, 2,500 na. So, kung yung baba ng bilang mo ay isa sa basihan na matatalakay ka na mas maaga. May ganun pala. Ngayon, sa Senado, nagbunutan. Kaya nagpadala ako ng staff, bunutan, maglalagay, kung sino yung nakabunot ng ganito, yun ang slot mo. Nagkataon na yung unang bunutan, number 4, yung nakuha kong slot. Kaya yung araw na kung saan ipa-file yung unang 10 bills mo, ang nakatoka sa akin, June 30 up to July 3. Ayun. Kaya nandun ako kahapon. So kahapon, July 3 pala. Naka-schedule. Kaya maganda sapagkat bunutan. Dati rin kasi, yung Senate President, siya yung nauuna. So naging liberal. Di ba maganda naman talaga? Tama. Palibasa, 24 lang naman kami, kaya walang masyadong... Kasi nasanay nga ako kung doon sa Kamara, 300 plus kayo na congressman. Kaya kung malimbawa, bawat isang congressman, isang pulang, aabutin talaga kayo ng libo-libo. Ganun pala. Yung 19th Congress na iniwanan ko, 311 kami nung una. Matakin yan, namatay yung 5, kaya naging 306. Ayun, Di ba? Ganun karami. So, bawat isa may dalawang 20. Makikipag-git-gitan yan. Nako, So sa Senado, ang nangyari, mayroon pala kayong time frame, sabi niyo ito schedule niyo. Yung slot na nakuha ko, June 30 to July 3, kaya siyempre, mahalaga sa akin yun. Requirement na kinakailangan personal kang magpakita. Sa House kasi, pwede yung staff kung kinakailangan ka ako akong pumunta, ako ang pupunta, kaya nandun ako. Bagay kasi naman sa Kamara, hindi na magkakahalatan, 300 plus kayo. At sa Senado, 24 lang kayo, yan nga Talagang ako nagpakita. Para talagang i-file ko ng personal. Ayun. Teka lang, ang inaabangan nila, Sen, sapagkat ito'y pinangako nyo, inihain nyo po ba yung panukala na yung nagbabayad ng 2,000 piso sa kanilang, bayarin sa kuryente, ay inihain nyo na ho ba na panukala? Kasama sa inihain ko. Binago ko lang sapagkat naisip ko nung bandang huli. Kapag ang nilagay ko sa batas ay talagang 2,000 pesos lang, baka mamaya biglang sumikad yung presyo. Baka ma-dilute yung 2,000. Halimbawa, ang basihan kasi noon, inano ko lang sa palagay mo sa rate ng Meralco, 11 to 12 pesos per kilowatt hour, Nelson. So, 10 pesos kamo na lang. Kaya kapag siya ay kumukonsumo ng 200 kilowatt hours times 10 pesos, yun ang 2,000. Kaya lang, sa Meralco yun. Paano yun sa mga electric cooperatives na kung minsan 17, 18, 19 pesos? Tama kayo, Sabi ko, kung kailan tumataas yung rate niya, nadadilute yung 2,000.
Kaya ang ginawa ko finally doon sa batas, hindi yung 2,000 ang nilagay ko, yung number ng kilowatt hours. So per kilowatt hour na ang basihan, hindi na yung... Nilagay ko ron na kapag ka yung kanyang nakonsumo ay 135 kilowatt hours pababa. Kasi kung halimbawa nandun siya sa Mindoro, taga Mindoro siya. Naku, mahal ang doon. singilan doon, 19 pesos. Mahal doon. Subukan mo nga i-multiply yung 19 pesos sa 135. Yan, para Nelson. makita natin, Nelson. Yan. Para maintindihan nila kung bakit ginawa ko imbes na 2,000. Bagamat dun sa aking explanatory note, sinabi ko ron, humigit kumulang 2,000. Pero, so, mabuti pa niliwanag niyo, Sen, ha? Baka akala, umaatras tayo doon sa naging panukalan, naging pangako ninyo, eh. Hindi, dun sa explanatory note, nandun yung 2,000. Pero dun sa batas, nilagay ko na lang 135. Kasi kung mataas yung rate, kapag nilagay mo lang yung 2,000, abay, malulugi. Malulugi. Tingnan mo, magkano? 2,000? Hindi po. Hindi. 135 kilowatt hours times 19 pesos. Times 19 pesos. 2,565. Ibig sabihin, yung 2,500 masasali. Ayun. So, hindi Kasi- nakafix sa 2,000 pesos. Kasi nga kung 2,000 ang inano mo, Sa gamit. bigla Tama. niyang tinaas yung bigla niyang tinaas yung rate. Halimbawa. Bayad, Halimbawa, sa Mindoro, ginawa niyang 25. Nako. Paano? In 2,000, biglang bumaba yung 2,000? Ayan nga. Kaya 135 na lang, sapagkat doon, mapipreserve mo ngayon yung espiritu na sinasabi ko. Ayun. Na at least 2,000 pesos pababa. Hindi lamang yun. Dalawa magkakambal yung bill na yun. Isa lamang yun. Yung pangalawa, ay sinasabi ko ron na yung sale ng electricity, tatanggalin yung 12% VAT. Ayun, pumasok din yun. instant po yun. Pag wala ng 12% Ayun, talagang lahat mabe-benefit doon. Talagang sa ayaw mo at sa gusto, bababa ang presyo ng kuryente. Hindi lamang sa mga household. Pati sa mga commercial at saka sa mga industrial consumers. Yung mga malilit na negosyante natin, malalaki negosyante, talagang bababa ang production cost mo. Ayun. Sapagkat mahal ang kuryente. Pero ano ang pambawi natin? Sapagkat alam natin naman, Sen, na mawawalan din ang kita ang gobyerno na nakukuha ng 12% VAT. Ilalakas naman ang ekonomiya mo. So may Pag pambawi lumakas tayo. ang ekonomiya mo, maraming mapuproduce. Maraming bibili. Tataas lahat. Pati yung gumagawa ng ibang mga serbisyo, tataas. Marami rin kikitain ng gobyerno. So doon ang babawi. mo rin din. Doon din. Doon mo rin mababawi. Isip-isipin mo, kapag ang ekonomiya mo ay may sakit, bagsak ang taxation mo. Pero naging masigla. Yan. May katakot-takot na buwis ang makukolekta mo dyan. Kasi baka yun ang maging pagtutol dyan ng mga economic managers ng ating pamahalaan. Sige nga, tumutol ka nga kung mara, ikaw yun. Sige nga, subukan mo lang. Kasi kung i-compute natin. Tumutol ka, sige. Halimbawa, subukan mo tumutol ngayon, sige. Teka lang po, iniisip ko kasi kung magkano 12% di ba? Di ba? Sige. Si Nelson, tumutol ka nga. Saan po natin kukunin ang pampalit? Malaking billion po yan, Senador. Yun ang tutol mo. Ba't sa akin mo tinatanong yan? Hindi man ako gumagawa. Ikaw nga ang humanap. Sapagkat, yung nakalagay sa batas, affordable rates of electricity. Basahin mo, Senator Nelson Lubao. Finance Secretary po ako. Ikaw ang finance. Halimbawa, sige. Basahin mo, Secretary Recto sa EPIRA. Tingnan mo yung original version ng ating batas tungkol sa kuryente. Nakalagay ba dyan? Nabubuwisan mo? Lalagyan mo ba ng VAT ang kuryente? Wala. Okay. Doon sa EPIRA law ba? Wala akong nakalagay? Wala. Bigla ninyong nilagyan ng primero 6%. Pagkatapos nilagyan nyo na, pinatawan nyo na naman ng 6%, kaya naging 12%. Kaya yung salitang affordable, nawala na sa isa eh. Affordable, sabihin na abot kayang halaga. Affordable ko. Ano ba? Ano ba sa Tagalog yung affordable? Di, abot kaya nga po. Abot kayang halaga. Ano pa? Mura. Mura. Ayan. Ngayon, mapapamura ka eh.
kaysa sa maging mura. Ayun na nga. Ngayon, Secretary, wag ka makikipagdebate sa layunin ng batas. Ang layunin ng batas, napakalinaw eh. Murang kuryente. Bakit naging mahal? Nilagyan nyo ng VAT, kaya tinatanggal ko, binabalik ko doon sa layunin ng batas. Ayun pala. Ngayon, gumawa ka ng paraan, kaya ka nga nandyan eh. Gumawa ka ng paraan para makakalap ka ng iba't ibang uri ng buwis, pero wag mong kukunin sa kuryente sapagkat nalalabag mo yung layunin ng batas. Ayun. So originally pala, ngayon ko lang naalaman, Sen, na original ay wala pala sa Imperial Law na patawan mo ng 12%. Kaya nga tayo may programang ganito para naiintindihan ng mga kababayan natin. Nakakasabay sila sa atin. Maunawaan nila kung anong nangyayari sa ating paligid. So, kung bakit natin nilalaban yan. Kung automatic yan, Sen, talisin natin, ang laki agad ng ibabawas yan sa binabayar nating kuryente. Akala mo lang, pero tingnan mo. Opo. Bakit sila nag-imbento ng ayuda? 5 klaseng ayuda, kapag sinuma mo lahat, 194 billion na pinamibigay lang ng walang kapararakan. Sa mga tuwin, kolekta ka ng kolekta. Pinamimigay mo lang ng ganun. Hindi mo naman alam kung talagang ito ay naibibigay sa dapat na bigyan. Wala namang report, wala namang ulat. Ilan ba yung nabigyan ninyo? Isip-isipin mo, 4 na ayuda na nakatala sa ating GAA 2025. Pagka sinuma mo yung 5 ayuda na yan, alam mo kung magkano lahat yan? Sabi nyo dati, mga 196 billion. 194 billion. 94 billion, okay. Bakit mo kinolekta pagkatapos ipamimigay mo lang ng walang kapararakan? Walang report, walang ulat, walang guideline. Maano man lang na, halimbawa, si Secretary Nelson Lubao, sinubukan niya sanang kumuha ng report. Tingnan nga natin yung mga nabigyan natin ng AIX, ng TUPAD, ng AKAP, ng MAIP, ng Porpis. Tingnan nga natin kung ano nangyari sa buhay nila. Para ngay may pagmalaki naman natin na may katuturan ng pagbibigay natin. Wala naman eh. Kinukolekta mo, pinamimigay mo rin. Ang sinasabi ko, wag nang ganon. Di alisin mo na yung ayuda ka para wag ka nang namumroblema. Samantala nga sinasabi ko 120 billion lang. Sa'yo 194 billion. Yun ang sinasabi ko. Ayun, Ay, no. Meron pa kayo binanggit dun yung kuryente galing sa basura. Yung waste to energy waste to energy. Mukhang sa Pilipinas, mukhang hindi ata nagtatagumpay yung waste to energy. May nakikita ba kaya nga isa sa 10 measures na ginawa natin. Para sa ganun, panagutan natin yung waste to energy. Nandito nakalagay nga po dun Naglalayong isulong po ang paggamit ng teknolohiya ng paglikha ng kuryente mula sa basura bilang solusyon sa problema po ng basura at kakulangan din po ng kuryente. Pero sabi nga po namin, nung isang araw, tinalakay namin ni Nelson, ang dami nag-i-introduce ito ng waste to energy, parang sa sobrang dami po, parang walang nagtagumpay na mag-operate sa Pilipinas. Pero salabat kasi yung mga batas Ayun. Inconsistent sila. Kaya halimbawa, yung isa, pinagbabawal niya yung bungkalin mo yung ano ba yung tawag dun sa dumping area na yon? Yung dump site? Landfill? Landfill. Yan. Samantalang yung landfill na yun, nananatili doon. Kahit 100 taon nandoon yung basura na yun. Yung kanyang katas na kung tawagin ay... Methane. Hindi. Yung leachate. Leachate. Yan. Leachate, sabi nila. Yun ang lason Yun ang lumalason doon sa lupa. Tumatagas kasi yun Lalagyan nila ng plastic. Pero kahit anong gawin nila, tumatagas. Ngayon, yung lupa na yun, mananatiling ganon. Meron ngayon technology, ang gagaling sa Sweden at saka sa Japan. Yun mismo ang gagamitin, yung landfill na yun, para makaproduce ka ng 3 bagay. Yung isang aspeto ng mapuproduce mo, kuryente. Yung isa naman, gas. Methane gas. Methane. Lahat ng pagkatapos, construction materials. Meron pa. Isipin mo, ang isang bagay na magtatagal ng maraming panahon na hindi naman nagagamit, yun ngayon ang gagamitin na raw material ng isang technology para ma-produce natin ito. Isipin mo, nalilinis na yung environment.
marirecover mo, marirestore mo sa kalagayan na parang walang nangyari, na gamit mo pa, yung naka-store na yun, na wala na talagang mangyayari ron eh. Lalasunin pa niya yung lupa, makukorek mo yun, may kuryente ka pa, may gas ka pa, may material ka pa. Bakit hindi mo ayusin ito? I-harness mo lang pala, no? Kaya doon sa batas ko, kailangan magsama-sama yung DOE sapagkat may kuryente at mayroong gas. Yun namang sa materials, maring pumasok ang DTI. Yung tungkol naman sa pagsasegregate ng basura, nandiyan ang DNR. Yun namang mga LGU, yung nagkakalap ng bato. Kinakailangan magkaroon ng convergence. Para sa ganun, yung environment na dapat nating alagaan at ang energy naman na pakikinabangan dyan, ay talagang mailagay natin sa perspektiba. Ayun, nagkakasala-salabat ang mga batas. Ayaw ang incinerator. Ayaw, ayaw mong i-incinerate. Pwede namang i-incinerate, basta't wag lamang umuusok. Sabi ng isa. Walang lumalabas. Ayaw mong gamitin yung landfill. Sabi naman, pwede kong gamitin. Yung clean air, kailangan i-amend lahat yung mga yan. Umpisahan, kailangan merong mag-umpisa. Meron pang isa, Sen, ito kinatuwa ng mga misis ito yung downstream industry ng petrolyo. Ito po yung LPG. LPG. Yun na nga po. Na ang layon nyo po ay paglikha ng automatic pricing mechanism. Sabi ng mga miss, kami po matutuwa dyan, mga may-ari ng mga kantina. Ang laki daw po ng epekto sa kanila pag pumapalo yung presyo ng LPG. Nahalata mo kasi. Pagka bumababa, mahalata mo ito, pag bumababa yung petrolyo, tinataas nilang LPG para doon sila... Doon makakabaw. Kahit paano nako-compensate. Paano nangyari? Baligtad ka ako yan eh. Bumababa na nga, tapos itataas mo ito. Hindi po pwede kanya kasi po, yung LPG po, ano po yan? Upstream po yan. Ay, downstream, sabi niya ganyan. Downstream ng petrol. Paano ako naging gas nga yan? Di pa pataas yan? Basta ayusin natin. Kung makikita mo ito, pang mahirap lahat ito eh. Oo nga po eh. Kung titingnan mo. May nakita pa ako ito. Nakakatuwa rito. Kahapon, pinail ko. Akala mo may gitna 100,000 views? Yung ipagpunta ko lang, pinail ko lang yung 10. Yun na nga po. Wala pa akong sinasabi. Ang dami nakabantay kasi sa inyo. Ang isang gusto kong nakita na comment, sabi sa, itatagalog ko na lang, English kasi. Sabi niya, itong taong ito, hindi ko gusto. At hindi, sa totoo lang, hindi ko siya ibinoto. Pero nung makita ko yung 10 bill na ipinal niya, mas merong sense kaysa doon sa mga maraming senador na nag-file eh. Sabi, isipin mo, hindi niya ako binoto. Hindi mo niya kailangan sabihin pa yun eh. Totoo. Pero okay lang sa akin naman yun eh. Ay, isa pa, Sen, ito, natawagan naman pa. Hardin sa Paralan. Ito naman daw po'y pagsulong ng instructional garden sa lahat ng paralan sa basic education bilang pagpapalakas daw po ng agrikultura. So parang back to basic tayo dito, Sen. Hindi kasi yung food sufficiency kasi. Nakatingin tayo lamang doon sa farmland din na nandiyan sa tumana natin, sa mga far-flung barangays. Nagkakaroon ng problema yung mga sakahan natin. Samantalang kung tutulong yung urban farming natin dito, lalo na yung mga malalaking tipak ng lupa ng mga institusyon, no? Secondary, primary, maturuan mo na kagad yung mga... Talaga namang meron kang mapagkukunan eh. Sa amin lang, pupunta ka doon sa likod namin. Meron ako isang papaya na bunga ng bunga. Ganun po. Minsan sabi ko sa papayang yan, biglang nagsanga ng dalawa. Nagsanga siya ng dalawa. Hindi ko maintindihan sa kanya, bunga na siya ng bunga. Ngayon kasi pag magbunga, no? Kapag hindi mo nilagyan ng suhay yan, babagsak eh. Ang dami. Hitik na meron hitik. pala akong isang halaman na kahit hindi niya kayang yung kanyang bunga. Hindi niya na kaya suportahan kasi payat siya eh.
Oho. Nilagyan namin ngayon ng 2 tukod, magkabila. Napakarami talagang... ganun po. O kamakailan ko lang pinalitan sapagkat na, ano na siya, tumanda na siya. Napakaswerte. Tumagal yun. Isang puno lang yun, ha? Oho. Pero sinuplayan ako ng maraming papaya na ginugulay. Opo. At yun namang may naihinog din eh. Oho. Maliliit lang pero napakatamis nung lasa. Meron pa kayo para doon sa urban poor, yung inyong sektor, Sen, na, ano ba yun? Yung, hinahanap ko eh. Yung para sa, saan ba yun? Lito to. Pagbibigay daw po ng exemption sa mga mahihirap at walang kakayahan magbayad ng super seeds bond. Super Sidyas yan. Super Seeds bond ba yun? Super Sidyas. Ano ibig sabihin yun? Kahapon pa yung pinag-uusapan ni Nelson. Ganito yan eh. Ito na naman, kayong dalawa na naman ang halimbawa. Opo. Ikaw naman ang mas... mayaman. Hindi, ikaw ang mukhang mas mahirap ngayon. Sige. Ako yung may-ari ng lupa. Ito yung may-ari ng lupa, dinimanda mo na naman si... Pinapaalis ka. Pangkaraniwan kasi, ang dihado talaga, yung mahirap. Kaya dihado si Jen. Opo. Pinapaalis eh. Oho. Pangkaraniwan, MTC yan eh. MTC pa lang. Metropolitan Trial Court. Metropolitan Trial Court. Ejectment ito eh. Opo. Your Honor, kailangan po paalisin ko si Jen Subarjaga. Bigla na lamang po siyang nagtayo riyan na wala pong kapahintulutan. Kailangan ko na pong gawin yan. Opo. Magtatayo po ako ng waste to energy dyan. Yan. Oho. Ayaw po niyang umalis. Ito po yung ganyan. Hanggang sa kayo nagtalo. As usual, natalo. Ano ba? Opo. Wala ka naman laban talaga, mayaman to eh. Oo, asa rin ng titulo. Wala naman talaga, asa kanya yung titulo, wala ka naman talagang pahintulo, tayo saan ka pupunta, di ba? Kaya lang, ang hindi niya sinabi sa korte, yung asawa niya, pinahintulutan ka. Kaya meron ka ding kaya meron kang tolerance eh. Kaya lang, ayaw nang kilalanin mga ganyan-ganyan. Ganun So, pala yun. meron ka rin konting katwiran eh, na kailangan, hanggang sa kahuli-huli ang sandali, ilaban mo yung katwiran. Opo. Di natalo ka. Mag-a-appeal ka ngayon. Appeal ako sa korte. Opo. Yung pagkatalo mo, aakyat ka sa RTC. Ayun, regional trial court na. Ang problema, bago tanggapin ang appeal mo, Opo. kasama yung supersedes ban. Meron palang, sabay babayaran pa. Ako po yun Ikaw ang pagbabayarin. Ako magbabayad. Wala kang ibabayad. Mahirap ka na nga. po ako. Nag-squat ka lang ako sa bahay, sa lupa ni Nelson. Di ba? Isipin mo, daganding-ding ka lang. Tapos ikaw ba, pagkalaki lang ng supersedes ban, ang yung sinasabi ko dyan, huwag ka na munang pagbayarin para yung appeal mo tanggapin ng korte. Para yung kahuli-huli ang hibla ng pag-asa mo, mailaban mo man lang. Baka sakaling ma-reverse. Ayun, yun pala yun. Yun. May dyan, requirement na hindi na, kailan talaga. Kailangan, ikaw ay talagang nakatala ka na mahirap ka talaga. Indigent talaga. Indigent talaga po. Kasi baka naman ang itinayo niya sa Lotico Airport, tapos pinapaalis ko, ayaw. Nagpatayo ako ng helipad. Mahalata naman siya na hindi siya indigent, hindi siya magpa-qualify doon. Yung supersedes band na yun, alang-alang lang sa katwiran, na mailaban mo man lang hanggang sa kaduluduluhan. Wala kang... para mo nang pinatay yung yung pag-asa mo. Wala kang... ang mahal niyan. So maraming kaso yan, Sen. Ako wala kasi kami idea. Ito bang ganitong kaso, marami yan. Palaging mahirap nga yung nandiyan sa kalagayan na nagbabayad ng supersedes ban sapagkat sila yung natatalo. So kung hindi siya makapagbayad, wala na yun. Wala na. Hindi na siya makakapag-apila. Wala ka nang apila eh. Ganun pala. Kaya ako pinipilit na hanggang pagkaroon po ng final and executory, pagbigyan po ninyo si Jen Subarjaga, na ilaban po niya yung natitira pong naaaninag na pag-asa. Baka sakali po. Baka maghimala nga naman baka po ma-reverse pa po ng RTC. Baka masilip po yung konting katwiran
na talaga pong ipinagpapanata niya na mailaban niya laban kay Nelson Lubao. Ayun. Ano ba? Ayos, di ba? Opo. Ganun lang. Bakit ba Sen naniningil pa ng band? Ano ba? Para Yun ang nasa rules of court. Wala kang magagawa. Huwag mo nang didibatiin sapagkat yun ang gumawa, yung Korte Suprema. Ganun pala. So ang ating Ngayon, papasok ang Korte Suprema dyan. Huwag niyong pakikialaman kami nga. At saka na tayo magtalo. Kako, Mr. Supremo. Pagtalunan na natin yung pag nandun na. Oo nga. Kasi... di ba? So ngayon ko lang na-realize, tama nga naman. Kung wala kang pambayad sa band, di sasabihin mo, sige po, aalis na lang ako. Kasi kayong dalawa, hindi kayo galing sa kahirapan kaya hindi nyo alam ito Ako kasi, kung galing ako sa kahirapan, alam ko ang kalagayan na mahirap. Yun pala. May karapatan ka, hindi mo mailalaban ang karapatan mo. Opo. Napakasakit nun. Sapagkat kinakailangan mong magbayad nga naman. Oo, isip-isipin. Yung palagi kong kinukwento sa inyong dalawa. Sabi ko sa tatay ko, Tay, ang gaganda naman ang tubo ng tubo natin. Oo nga po pala. Bakit ba pagka kinabyaw na yan, pag napunta na sa Central, bakit palagi tayong break-even? Bawi-bawi lang, opo. Di ba? Asukarera. Sa murang kaisipan din. Nagtatanong naman ako. Lalo na yung tatay ko, nakikita ko yung kanyang pagsisikap. Pagod na pagod talaga. Siyempre ako, tumutulong na rin ako kahit bata lang ako. Kasi kapag ikaw ay lumaki sa bukid at talagang farmer lang kayo, kayo ang unang biktima ng child labor. Huwag mo sabihin, Nelson. Tatay mo nag-utos kay nanay. Ako po 11 years old lang. Huwag po ninyo akong pagtatrabaho kahit magpastol lang ng kalabaw. Ididemanda ko po kayo tayo. Child abuse po ang ginagawa ninyo. Baka napalo ka ng tatay. Tatawa-tawa ito. Pero totoo ito Opo. Mapapalo ka pa Pero talagang ganun Ngayon, pero kailangan mong, Tay, bakit ganun? Wala tayo kang magagawa. Ano ba ako ang patakaran? Wala kanyang patakaran. Kung ano yung ibigay ng chemist, pagdamutan na natin yun. Ano? Bakit po ganun? Ganun nga po. Ganun nga sabi niya. Kanino ba yung chemist? Doon sa may-ari ka ng Central. Sa may-ari ng Asukarera. Paano natin makikita ka kung dinaya tayo hindi? Pwede ba akong magtanong? Yan ang huwag mong gagawin. Gano'n. Sabi ng tatay niyo ng time na yun. Sabi ko, Tay, bawal na po yung magtanong ngayon. Hindi sa ganyang-kanyang paraan. Baka tayo kamuhian. Alam mo naman, hindi ko talaga matanggap yun. Sabi ko, pwede ba akong... Pwede ba natin... Wala bang testing? Halimbawa, yung tubo natin, nakita kong mataba 1 hektarya yun, Nelson Pwede ba tayong kumuha ng sample? Tayo na mag-test. Kahit 10 lang. Yung kalat-kalat dito sa Gawirito, meron dito. Kumuha tayo ng 5 sample. Tsaka natin ngayon i-test. Yung pigain. Para yung puresa niya, puresa yung tawag nila. Makita natin yung Kasi yung puresa na yun will represent the entire yung kabuuan ng... Huwag mong gagawin niya. Nakita mo, karapatan kong magtanong, karapatan kong makita kung talaga yung hatian namin ay makatwiran. Hindi ko kayang gawin. Palibasa kayo naman, nabuhay kayo ng may gintong kutsara at tinidor sa... Nalunok nga. Kaya hindi nyo alam. Yan ang super si Jazz Band. Ayun pala yun. Yung kutsara ko marami pa. Napatunaw ko na naibenta ko yung meron pa itong isa Isa pa. Ito. Ang maganda ito. Ito inabangan naman ng mga barangay sen. Ito, ilang beses natin ito tinalakay. Discuss na natin yan Opo, yung bida sa barangay sen. At ngayon pala isinakatuparan po ninyo yung paglikha ng Barangay Affairs and Development Commission sen. Kasi di ba palagi nating dinidiscuss, mahigit na 42,000 barangays nationwide. Meron tayo ngayon sa buong Pilipinas. Hindi naman pare-pareho ang kanilang kalagayan. Minsan, na-discuss na nga natin, napag-aralan natin, out of more than 42,000 barangays, 2% lang ang nakatatayo sa sariling paa. Isip-isipin mo. Itinuturing na the smallest unit ng ating of government, yes. Diba? Ngayon 98% gumagapang. Paano mong sasabihin
na matatag ang republika mo, 90%, 98% gumagapang. Oho. Yan ang magbibigay ng parang pantulong sa mga talagang tagilid ng barangay. Kulang sa pondo talaga eh. Oho. So ito ho'y yung mga mahihirap na barangay, matutulungan itong... Yan ang uunahin na kasi kailangan makakalap ka ng maraming pondo, hindi lamang sila dependent sa IRA. Ngayon kasi sa IRA lang. Yung IRA, pinalitan na yung pangalan. Nata na ang pangalan ngayon eh. Nata. Oo, na parang Nata de Coco. Isipin, ito yung example. Kaya merong maliit na barangay, tanungin mo yung kapitan, magkano po yung honorarium po ninyo, kapitan? 5,000 pesos per month. Gano'n po kalaki yung barangay ninyo? Ako? 400 hectares po yung Lahat nangaabot ang yung tanaw. sa Tanay. Sa barangay po namin yan. Ganun po kalawak yung inyong nasasakupan, 400 hectares. Yung land area, no? Okay. Magkano po ang honorarium nyo, kapitan? 5,000 pesos po. So, tanungin mo yung isa, katabi niya. Kapitana, kayo po, taga saan? Diyan po sa Blue Ridge po kami. Nako. Gano'n po kalaki yung barangay nyo? Siguro po, mga 10,500 square meters. Square meters lang, mga isang bloke lang yon. Ganun kalaki, ganun kaliit, opo. Magkano naman ang honorarium nyo? 29,000 po. Nahulog yung isa eh. Almost 30,000 na kayo. Hindi equitable. So, kailangan mong i-address yun. Mga ganyan. Meron pa? Meron pa. Ito Meron pa. Ito'y mga... 10 lahat yan. Unang 10 yan. Yung retirement plan sa mga bagong bayani yan. Tinutukoy yung bagong bayani, yung mga OFWs. Para magkaroon na raw po ng isang pensyon na tutugon sa paghahanda kapag sila ay nagretirado na ang isang OFWs. Magre-retire. Yung kalakasan nila, ginagamit nila sa ibang bansa para matulungan ang mga pamilya nila rito. Natutulungan din ang ating bansa sa mga remittances nila. Pero pagbalik nila rito, may edad na sila, kulang na yung lakas nila, paano mo sila may integrate? Kung ma-integrate mo, okay lang. Kung hindi naman, kung meron silang pension, hindi naman sila magiging kawawa. Yun naman ang value nun eh. Pero kulang pa ba? Kasi di ba pagka OWA member ka na? So wala, hindi ang pang-ano lang na pang-emergency lang yung mga OWA na yan. So ang gusto niyo po, member ng Pag-ibig, PhilHealth? Basta sa batas, meron silang sistema na maging ganun. Parang SSS din yan. Maging ano na. May retirement fund sila, ganyan. Well, ito pa, meron pa mga hardin sa scholar para sa agrikultura, etc. May mga scholar naman sa, yung mga anak ng mga farmers na para lang ma-incentivize sana sila na wag nilang iwanan ng farm. Kasi sa ngayon, wala nang gustong magtanim. Yung discussion natin noon. Paano pa po kami mabubuhay nito eh? 8 pesos yung hindi binilad. Yung binilad 11 to 12 pesos. Paano po kami mabubuhay nito? Totoo. Ngayon, nakikita, kaya nga ako, sabi ko nga sa tatay ko, sa totoo lang, wala isa man sa amin ang sumunod na doon eh. Unang-una, hindi na namin kayang i-break up pa yung kakapurit naman na yung lupa land holding. Pagkatapos wala namang kinikita. Alam nyo, tama Nelson, no? Kasi ngayon, mukhang alam nyo ba, aywan ko lang ako, personal ko lang ito. Ngayon, para bagang ang Iglesia ni Cristo na lamang ang tumututok sa agrikultura, no? At mayroon pa tayong mga pagkakataon na ipinapahayag, sinasabi sa atin na ang mga magulang ay hinihikayat na ang kanilang mga anak ay kumbisihin na kumuha ng mga kurso may kinalaman sa agrikultura, Sen. Kaya nga yung isang bill ko na pang kahit na dito sa lang sa backyard mo, magagawa mo talaga eh. Magagawa kasi kaysa bibilhin mo pa. Sabi ko nga sa'yo, meron kang isang puno ng papaya. Ang papaya man lang. Meron kang 2 puno ng sili. 2 puno ng talong. Nagawa ko eh. Nagawa ko. Patulong ka lang doon sa maraming nagbubunga talaga. Tsaka konting ano lang. Konting dilig at konting pataba lang. Talagang mabubuhay ka rin dyan. Pero ngayon ko lang na-realize na, Nelson, kasi dati meron ako mga kilalang mambabatas tinanong ko Sen, maganda ho itong panukalang batas nyo, ganito.
tinatanong, huwag mo tanong sa akin yan, di ko alam, stop ko lang ang file yan. Hindi ko, at least ito sa inyo, Sen, eh. Totoo yun. Kabisado po ninyo. Pero yung ano ko, dahil siyempre may moderno ng ano, kasi ayaw ko nang ulitin yung paghihirap ko. Isipin mo naman, nung bata ako, yung mga tinatanim, wala pa naman talaga yung mga binhi na talagang malakas magbunga. Yung resistant sa bagyo. Ngayon, dati mga gulay-gulay ngayon kung tawagin high value crops. Yes. Ngayon, ang daming papatay sa iyo na mga kulisap, mga ganito. Kaya merong greenhouse eh. So ngayon, pwede akong magtanim kagaya ng pinakita ko sa inyo ng mga naunang araw. Meron akong lettuce, di ba? Opo. Sa meron akong greenhouse na kung saan mapapatubo mo yon. Kaya lang, medyo gastos ng konti. Medyo may gastos. Kaya lang, kayang panagutan naman. Kaya rin nating kitain. Kung mo talagang galing ako ron, ayaw kong iwanan yon. Nagkaroon lang siguro ng pagbabago dahil nga sa medyo alam na natin yung ibang mga pamamaraan. May mundero ng pamamaraan, ba't babalik ka pa naman dun sa dati, hindi ba? So, may konti naman akong pagtatamnan talaga. Ayun. Kaya lang, Sen, para ito ay maging ganap na batas at mapakinabangan, unang-una, kailangan din ito ng counterpart sa Kamara de Representante. Kaya nga itong 10 ito na kay Paulo na eh. Sa ating representante ng Sagip. Ipapile niya rin. Para sa ganun ay may counter bill. May counter ng mabilis ka agad. Ngayon, nakiusap pa ako kay Senate President Cheese, ano? No, sana siya yung maging Senate President pa uli. Itong mga sa kuryenteng ito, nagkaroon ako ng experience na talaga napakabigat dalhin. Ano? Sana pagdating ng araw ay mapakiusap natin, maisama natin sa LEDAC. At pag nakita ka ako ng presidente na talagang kailangan gawin yan, ma-certify ka ako yan para wala na tayong para wag na tayong mag-away-away. Kasi aawayin ko kayo talaga pag hindi ko na yan. Ang problema dyan, Sen, alam niyo man, malalakas ang puwersa na may kinalaman dito sa kuryente. Kaya nga, pero nakikita naman, transparent tayo. Taong bayan nang magpapasya, taong bayan ang hahatol dyan na ginawa natin lahat ang magagawa natin. Na ilalaban natin talaga. Naalala ko dati, meron pa kayong ginawang yung acronym na Palaka ba yun? Di ba? Yung mga kalaban. Mga kalaban. Huwag na natin muna baka mamaya malaman pa nila. Ganun ba? May puwersa. Matindi ang puwersa. Pagka po certified urgent ang isang bill, ay, malaki ang chance. Ayun. Pati yung nando sa baba. Sa House. Mabilis yun. Kasi ang Kongreso, ang lower house, aakto din po sila, no? Nasa saligang batas yan pag sinertify ng presidente. Mapipilitan na bibilisan. Opo. Palagi ko naman, wala naman tayong masamang tinapay sa Pangulo. Alam nyo naman na kaibigan ko naman yan. Nakita niya yung mukhang pinanagutan ni Kadan. Ang tawag sa akin niya si Kadan. Kadan. Isa-certify natin. Di ang ganda, di ba? Nako, edi tama.